ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananawin sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palabatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Kuadlaw sang Lunes, Oktubre 27, 2025. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinala. Katorse ka barangay sa Negros apektado sa liwat nga paglupok sang bulkan Kanlaon. La Carlota City Government nagpatigayon sang evacuation kasunod sa paglupok sang bulkan Kanlaon. 32 milyones pesos nga humanitarian assistance na palabot sa mga napektuhan sa bagyong Ramil sa Western Visayas. Iloilo Capitol safe na i-occupy suno sa Department of Public Works and Highways Region 6. Mid-school year wellness break sa mga estudyante kag panunudlo nagsugod na subong adlaw. DepEd ginapahanugutan ang pagpatuman sa work from home arrangement sa mga non-teaching personnel. Regional Eco-Tourism Committee 6 padulungan ang mga priority eco-tourism sites sa Capiz. 50 kanay 4-piece beneficiary sa Negros ginpaydalom sa Cap Build Financial Literacy kag Backyard Gardening. Para River Basin Integrated Development Council nagsapol. Aktibo nga partisipasyon sa tanan sa natapos nga earthquake kag tsunami drill sa Western Visayas ginpasalamatan sang Office of the Civil Defense. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa 14 ka mga barangay sa Negros Occidental kag Negros Oriental ang naapektuhan sa liwat nga paglupok sa bulkan Kanlaon sa tinalikdan nga Oktubre 24 ini sandig sa datos ang Office of the Civil Defense Negros Island Region. Pito diri ang yara sa Bago City, tagduha sa Calacastillana kag Canlaon City, kag isa sa La Carlota City, amuman sa San Carlos kag sa Banwa sang Pontevedra. Sa situational report number 2 may nabalag nga ashfall kag sulfuric odor sa mga barangay naman sang Mailong, Maaw, Ilihan, Bakong, Abuanan, Tulaw kag Tabunan sa Bago City. May ashfall man sa barangay Kudkod sa San Carlos City, Punta Taytay sa Bacolod City, kag barangay Zamora sa Pontevedra. Sulfuric odor naman na nabatyagan sa barangay Lumapaw kag Linuthangan sa Canlaon City, Negros Oriental. Ang barangay Araal sa La Carlota nakabatyag man sang ground shaking, sulfuric odor kag ashfall. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghanda man ang La Carlota City Government kag Department of Social Welfare and Development sa mga evacuation sites matapos ang minor explosive eruption nga nagduntad sa bulkan Kanlaon. Sa monitoring sang lokal nga panguluhan, na-record ang ashfall sa sitio Gintubdan, Barangay Araal. Ang mga residente sa nasambit nga lugar ginabisuhan sa pagpabilin sa ilang mga puluyan kag sa paggamit sa face mask para makalikaw sa paghaklo sang abo. Suno kay La Carlota City Mayor Jose Luis Salandoni ang kahandaan sang lokal nga panguluhan ang maghahatag sang bulig sa pagsuporta sa mga apektado nga residente. 24/7 naman nga naka-standby
ang emergency operations sa syudad para sa madasig nga pagresponde sa anuman nga pagkinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang ilimnon nga tubig ang Baguio City Government sa mga residente sa barangay Mailom nga apektado sa liwat nga paglupok sa bulkan Kanlaon. Sandig sa assessment sa Baguio City DRRMO kag barangay apektado sang ashfall ang pila ka mga ginakuhaan sang tubig kag pila ka mga purok sang barangay Mailom. Bilang pauna nga bulig naglabot sa 10,000 ka litros ang tubig ilimnon ang gindala sang city government sa barangay. Ginpasiguro naman sang Baguio City Government pagi kay Mayor Mayet Havillana nga handa nga magpadala sang ang city government sang dugang nga supply kung kinahanglanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office Negros Island Region naka-alerto kasunod sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalles ang balita. Ginpasangkad sa Police Regional Office Negros Island Region ang kahandaan kag gilayon nga pagpatuman sa safety measures kasunod sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Sa pagpasaka sa gandaan, ginmanduan sa PRONIR ang tanan nga units nga siguruhon ang safety sa ilang mga personnel kag pamilya. Ginapreparar man sa PRONIR ang mga salakyan nga gamiton sa pagresponde, kagamitan sa komunikasyon, first aid kits, mask kag kagamitan sa search and rescue. Dapat handa man nga mag-deploy sa mga SAR teams ang PRONIR kung kinahanglanon para mabuligan ang mga lokal nga panguluhan. Naka-full alert ang Bugos Regional Police Force kag bugos gid sa pagbulig sa evacuation, traffic management kag disaster response operations. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-record sa 1.5 magnitude nga linog sa siyudad sa Pasig ang PVOX sang Oktubre 26. Ang linog may arasing kadalumon nga 0.033 kilometers ang record sa alas 10:22 kagabi Oktubre 26. Wala naman sang damage o kon aftershocks nga lauman sa nagluntad nga linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 32 milyones pesos na humanitarian assistance na palabot na sa mga napektuhan sa Bagyong Ramil sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalles ang balita ni Miriam Grace Erenieta. Naglabot na sa 32 million pesos ang assistance na napalabot sa DSWD, mga local government unit, kag non-governmental organizations sa mga pamilya sa Western Visayas na naapektuhan sa naglabag na Bagyo Ramil. Sa nasabit ng Antidar, masobra sa 1.1 million pesos ang napalabot ng humanitarian assistance sa mga apektado nga pamilya sa Aklan, masobra sa 288,000 pesos sa Antique, masobra sa 28 million pesos sa Capiz, kag masobra sa 2.6 million pesos sa Iloilo. Sa bahin sa DSWD 6, gipayag ni Angelo Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD 6, sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo nga lakip sa kinhatag sa mga pamilya ang family food packs kag ready-to-eat food. Madumdumaan nga naglabot sa masobra 81,000 ka pamilya ang naapektuhan sa bagyo sa Western Visayas. Sa karon nakapauli na ang mga naapektuhan sa bagyo kag wala na sa nagatinir sa mga evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagluntad ang landslide sa sitio Tarog, Barangay Santo Rosario, Buenavista, Guimaras. Ini kasunod sa pagtupa sa mabaskog nga pag-ulan. Sa landslide nga natabo sa lugar nagpatigayon gilayon sa clearing operations ang Buenavista Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Sa ding nagbulig naman sa pagbando sa trapiko ang Buenavista Municipal Police Station. Wala naman sa main record nga nasamaran sa incident. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Capital, safe na i-occupy suno sa Department of Public Works and Highways Regency. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalles ang balita ni Hope Torich. Ginpasiguro sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nga structurally sound ang Iloilo Provincial Capital matapos ginusisa sa mga engineer kasunod sa magnitude 4.4 nga linog sa October 15. Sunod sa DPWH, nagpatigayon sila sa non-destructive test
test pagkatapos sang linog agud may baluan ang structural integrity sang Kapitolyo. Lakip sa mga test gin patigayon amo ang rebound hammer test kag ultrasonic pulse velocity test sa diin natukiban nga ang mga crack o konlitik nga nakitaan sa building limitado lang sa plaster finish sang edipisyo. But silingon safe para sa padayon ng paggamit kag operasyon ang provincial capital. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mid-school year wellness break sa mga estudyante kag manunudlo nagsugod na subong adlaw Oktubre 27 Department of Education ginpanagutan ang pagpatuman sang work from home arrangement sa mga non-teaching personnel. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkakali sa balita ni Marian Grace Erenyeta. Magapatuman sa mid-school year wellness break para sa mga estudyante kag manunudlo ang Department of Education umpisa Lunes, Oktubre 27. Sa anunsyo ni Deputy Secretary Sammy Angara, hipayag niya na ang wellness break makahatag sa tiyon sa mga estudyante kag manunudlo na makapahuway, makabawi sa kusog kag makaupod ang ilatag sa kapamilya. Dugang pa sa publiko nga madamo sa mga manunudlo kag estudyante sa ibang nga lugar ang naka-eksperyensya sa bagyo, linog o kontrangkaso kag ang wellness break sa tuman sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hatagan tiyon ang mga manunudlo kag estudyante nga tatapon ng ila kaugalingol. Samtang sa mga non-teaching personnel naman sa mga eskwelahan, Division, Regional Office o Central Office, nagpagawa sa anunsyo si Secretary Angara na ginapanganugutan ng pagpatuman sa work from home arrangement tungkol sa duha ka adlaw humalin Oktubre 27 to Oktubre 30. Ginamaglaan naman ang school heads na siguraduhon nga nagapatuman sa skeleton workforce para mapasiguro nga padayon sa gihapon ang paghatag sa serbisyo. Magapanabalik ang klase sa Nobyembre 3. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sa assessment ang Regional Ecotourism Committee, Region 6 sa mga priority ecotourism sites sa Capiz. Lakip sa mga ginpadulungan sa SEC ang 5 ka ecotourism sites. Linimbu Falls, ang Salcedo Dumaraw, Agudo Falls, ang Manuling President Rojas Suhut Cave, Keg Springs, ang Dolores Dumalag, Hinulugan Falls, ang Tabulacan, Pilar, Palinag, Minbelt Eco Park sa Rojas City, Capiz. Inosisa, kaginhiwat kaging pagbisita ang kahandaan sang eco sites agon malakip sa mga aprobado nga ecotourism destination sa Western Visayas. Sa Linimbo Falls, natumod sang REC ang kinahanglan para sa pagpangapin sa pagpasiguro sa mga sustainable sang site, pagtukod sang Local Tourism kag Environment Committee, ang pagpanami sang essential infrastructure kaangay sang signage, palahuwayan kag comfort rooms, kag epektibo nga waste management. Ang REC ginabusan sang Antique Provincial Tourism Office, Aklan Provincial Tourism Office, Department of Tourism Western Visayas, Department of Interior and Local Government Region 6, Department of Environment and Natural Resources, kag Department of Economy, Planning and Development Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 50 ka anay 4-piece beneficiary sa Negros Occidental ginpedalom sa Cup Build sa financial literacy kag backyard gardening. Kada beneficiaryo nagbaton man sang startup capital para sa ila palang apulian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginpaudanom sa capacity building sa financial literacy kag backyard gardening ang 50 ka anay Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4-piece beneficiary sa Sipalay City, Negros Occidental sa tinutuyo nga pabasugon na ang ikasarang sa pagdumala sa pinansyal kag pasanugon ang kayuyo nga produksyon sa pagkaon. Ginpangunahan sa CSWDO ang financial literacy samtang ang backyard gardening ang gin-facilitate naman sa City Agriculture's Office. Magluwas sa pagpaidalan sa capacity building, nakabato man ang kada partisipante sa tig 5,000 pesos na startup capital bilang suporta sa ila livelihood projects. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aktibo nagpartisipar ang mga residente sa Barangay Hoskin, Hordan, Guimaras sa giniwat na Regional Earthquake and Tsunami Drill sa nabigan ng Oktubre 24. Nagupod sa drill makatapos ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, MDRRMO Hordan, MSWDO Hordan kag mga volunteers. Katuyuan sang drill na mapataas ang ihibalo, kahandaan kag koordinasyon sa mga komunidad sa linog kag tsunami. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Panay River Basin Integrated Development Council nagsapol Radyo Pilipinas. Radyo sa Pilipinas. balita ni Hope Torichan. Nagtililipon para sa isa ka sinapol ang mga miyembro ng Panay River Basin Integrated Development Council sa Capiz. Ang sinapol ginpangunahan ni Kapendro Head Ronald Alan Culio sa din ginistoryahan ng mga bago nga development sa mga plano para sa Panay River Basin Project. Amo man ang Pubon Hamol-Awan Floodway ug iban pa nga proyekto nga kabahin sang ikapatukod nga River Basin. Yara sa amo nga sinapol sanday Congressman Howard Ginto, Congressman sang 1st District sang Capiz, Honorable Jose Fulgencio del Rosario, ang Chairman sang Committee on Environment, Gilbert R. Divilla, Chairman sang Committee on Infrastructure, mga lideres kag mga tiglawas sa mga ahensya sang gobyerno. Naibaluan niya ang Panay River Basin Project, isa kadako nga inisyatibo na nagatuyo hindi lamang sa pagkontrol sang pagbaha sa mga banwa kag syudad nga apektado sang Panay River, kundi sa paghatag sang tubig sa irigasyon para sa mga uma, dugang nga palangabuyan, magapabakod sang resilience sa klima kag magadugang sang kauswagan sa ekonomiya sang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natapos ang Philippine Coast Guard nga napatay kasunod sa magnitude 6.9 nga linog nga nagluntad sa Cebu, ginlubong na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Ginlubong na ang Pasinon Coast Guard personnel nga si SN1 Lawrence Panes Palomo ang Coast Guard personnel nga napatay sa magnitude 6.9 nga linog sa Bogo City, Cebu. Sa paglubong kay Palomo, nagatag sa full military honors ang Philippine Coast Guard District Western Visayas. Ang Coast Guard District Western Visayas personnel nagserbi nga pallbearers kag may ginpatigayon man na 21 gun salute bilang final tribute sa napatay nila nga kaupdanan. Ining pagpakita sang respeto kag pagpasalamat sa PCG sa serbisyo, sakripisyo kag loyalty ni Palomo sa ilang misyon nga magsalbar sa mga kabuhi kag mag-alagad sa pungsod nga may dungog. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 4 ka kilos ang basura na kolekta sa Coastal Cleanup na ginhiwat sa Coast Guard Station sa Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalles ang balita. Masobra 4 ka kilos ang basura ang natipon sa ginhiwat na coastal cleanup sa Coast Guard Station Antique kag iya sini nga mga substation sa Barangay La Paz, Hamtic, Antique. Sunod sa CGS Antique, 470 kilos tanan sang nagkalain nga ining mga hindi madunat nga basura ang nakolekta sa masobra 2,000 square meter nga baybayon sakop sa Hamtic. Iniagod mapangapinan ang marine ecosystem sa lugar. Nagupod man sa lihok ang 606 Auxiliary Squadron, Globe Maritime Training Center Antique Branch, Municipal Environment and Natural Resources Office Hamtic, kag Barangay Local Government Units sang La Paz Hamtic. Kabahin ini sang ginpabaskog nga Community Assistance Awareness Response and Enforcement Programs ang Philippine Coast Guard na may tinutuyo nga pabaskogon ang community partnership kag itibong ang environmental stewardship. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Job and Migrants Fair ginhiwat pila ka mga nag-apply sa trabaho ang nabaton. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalles ang balita. Gimatos ka mga nagapangitas ng trabaho ang nagpadulong sa Casa Real de Iloilo agud magpasakop sa Peso Job Fair and Migrants Fair 2025. Ginbuksan sa Job Fair ang masobra 3,000 ka local kag overseas opportunities halin sa 17 local employers kag napulo ka overseas recruitment agencies. Suno sa Peso Iloilo, 22 ka aplikante ang hired on the spot, samtang iba naman kwalipikado para sa mga follow-up interviews. Magluwas sa job matching, may araman sa trade fair kag anti-illegal recruitment orientation sa lihok sa diin ang mga Ilonggo job seekers gintudloan sa mga peligro sang illegal recruitment. Nagupod man sa lihok ang iban pa nga ahensya sang gobyerno kaangay sang OWA
DOLA, DMW, DOLE, PhilHealth kag DSWD nga naghatag sang on-site assistance. Samtang ang lokal nga pamunuan sang San Miguel kag Badyangan naman nagtanyag sang libreng sakay para sa mga job seekers. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, naghiwat ang Sagay City Government sa labing una nga Elder Olympics. Inibilang kabayan sa pagsaulog sa 2025 Filipino Elderly Week. Ang selebrasyon nagsugod pinagi sa walkathon sa palibot sa plaza sa siyudad sa diin lakip sa mga nagpasakop. Ang 25 ka chapter president sa Federation of Senior Citizens, kaupod si Sagay City Mayor Leo Rafael Cueva. Magluwas sa walkathon ang mga lolo kag lola sang Sagay ang nagpaindis-indis man sa table tennis, drama o kundama kag chess. Ginpabilib man sa mga lolo kag lola ang publiko sa ila pagpasundayag sa folk dance, ballroom kag vocal solo competition. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Radyo Pilipinas sa 8:23 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong nga adlaw sang Lunes, October 27, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Kita ita karon sa programa Iloilo Morning kada aga. Ako nagidamang ang inyo alagad, ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pang challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag